So Lord, masaya ba kayo? Wow! Praise God! Salamat po. Talagang marami tayong dapat pasalamatan talaga po, no? Talagang ating Pastor Eni, pamilya niya, napagkatiwalaan tayo, even ang ating mahal na bishop, ang mga members po sa inyo po. Maraming salamat sa tagumpay, amen? Blessing na sinamahan tayo ng Diyos ang ating anniversary. Sa mga blessing, financial, materially, mga individual, thank you po, even sa men's group, no? Thank you so much. Kay Preacher Tony po, talagang salamat sa Panginoon, sa bawat isa po sa atin. Kaya gusto nyo ba mag-anniversary ulit tayo? Okay, 45 years na po ang victory, no? Kaya targeting kaya natin yung 450,000, no? Gusto nyo ba? Gusto nyo ba? Ganun ba? Kalaki ang pananampalataya ninyo? 10 buwan, 10 months, kaya natin i-ready po yan. No? Planuhin po natin ho yan sapagkat naniniwala tayong mas mapapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen, kapatid? Kaya napakabuti ng Diyos, kaya salamat po na pagkatiwalaan ng inyong lingkod. Kaya napakabuti ng Diyos, kaya lagi sabi nga ng isang senior pastor, si Pastor Boots Garcia, yung aming sinisenior ni Bishop De Vega, sabi niya, pag pastor ka, trabaho lang. Sige, trabaho ka ng trabaho, diyan ka nilagay. Kaya salamat po pagka tayo po ay pinagkatiwalaan para sa gawain. Kaya mamaya ay may meeting po ang preachers, no, para sa schedule. And then yung dalawang deacon ay i-orient ko lang sa office kung ano yung biblical duties ng dalawang deacon po natin. And then yung pagsoul winning po natin, meron akong ginawang scratch paper para makagawa tayo ng sariling tracts na every week may pamimigay natin. At hindi lang naman tayo anniversary na nag-evangelistic, no? Kahit by April, pwede tayong mag-invite pa rin ng kaluluwa, lumabas, o every Saturday para mag-evangelistic po dyan o evangelize, street preaching. Kaya yun po yung trabaho po ng pastor. Kaya panalangin niyo po, sana lagi niyo akong samahan. Amen, kapatid? Kaya praise the Lord. Sige po, aral na ho tayo. Okay, Proverbs, Kawikaan, aklat ni Solomon po, tayong lahat ay tumayo. Sana'y maging pagpapala ang pag-aaral ng salita ng Diyos po, no? Okay. Ang mag-ina po, si Ma'am Merly ay nasa Bule. Si Preacher TJ po ang nangangaral. Na-bless ako dun sa kinanta niyang untitled, tama po ako, no? I Choose Jesus, no? Kaya may kinalaman po dyan yung ating mensahe po, no? Proverbs chapter 1, verse 23. Tingnan po natin ang 23. Hanggang 30, magtatagpo tayo sa 30, verse 23 ako, kayo po, verse 24. Okay, sabi ng verse 23, turn you out my reproof, behold, I will pour out my spirit unto you, I will make known my words unto you. Okay po. But he have set at naught all my counsel, and would none of my reproof. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you. For what they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Sabay-sabay tayo, begin. They should not of my counsel, they despise all my reproof. Okay, manalangin muna tayo. Let's pray. Ama namin Diyos, maraming salamat. Sino kami para pagkatiwalaan mo sa dakilang gawain mo, lalo na ang iyong lingkod sa harapan ng mga taong ito.
na pinagkatiwala mo rin sa akin, Panginoon. Ama, tulungan mo po ang iyong lingkod na mapakain lagi ang bawat isa na mananampalataya sa lugar na ito. Gamitin mong aliping walang kabuluhan. Ikaw, Panginoong Diyos, ang aming tinitingala, hinahangaan, tinatanyag, pinasasalamatan. Ama, salamat po sa pagkakataon na sama-sama pa rin kaming itinataas ang dakilang salita mo. Gabayan mo po ang bawat isa naway magsilbing aral, challenge o hamon sa buhay namin ang pag-aaral sa umagang ito. Lagi ang tiwala po namin sa banal na Espiritu na siyang gagabay sa kalagitnaan. Ama, salamat po, purihin ka po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po tayo. Habang ako po ay nasa Bicol, no, alam ng Diyos po yan na hindi ako mapakali dahil kayo ang aking nasa isip pa rin, no? Dahil dun sa inatas po sa akin, na kaya salamat sapagkat na nakaraos po tayo. Alam niyo po, bago dumating ang anniversary, marami pa rin akong tanong na ako ba talaga, Panginoon, ako ba talaga? Hanggat hindi tumutong anniversary, yung deklarasyon ng aming bishop, marami pa rin akong question. Kaya salamat, natapos po yun, isa lang ibig sabihin, talagang niloob ng Diyos. Amen? Naghihintay po ako, Lord, ano bang hindrance? Ano ba pwedeng mangyari kung hindi talaga ako? Wala namang nangyari, praise God, kaya napakabuti ng ating Panginoon. Okay, ngayon ay ito pong wika ni Solomon, aklat ng Proverbs po. Ito po ay ipinahayag ng Diyos kay Solomon para ipakiusap sa mga tao. Mensahe ng Diyos sa bawat isa, itong mga talata na inopen po natin at binasa po natin. No? Doon sa verse 29, kung titingnan po natin ang verse 29, for what they hated knowledge, and did not choose the fear of the Lord. Ang pakikipag-usap ng Diyos sa tao, medyo mabigat po ito. Merong sinasabi ang Diyos, sabi niya, kayo mga tao, balik kayo, doon sa verse 23 lang, no? Balik kayo sa aking saway, ibibigay ko ang Espiritu ko sa inyo, at yung aking mga salita ay aking ipapaalam. Pero sabi niya ay, ako'y tumawag, no? Ako sabi ng Diyos, ako'y tumawag, verse 24, pero tumanggi po kayo. Sabi niya, inunat ko ang aking kamay, pero walang nakinig, no? And then sa 25, inuwi niyo sa wala ang buo kong payo. Hindi niyo inibig ang aking saway. Yan po ay sermon ng Diyos sa mga taong kumokontra po, sa mga taong walang pakialam, sa mga saway ng Diyos, karunungan ng Diyos, salita ng Diyos. And then, pagdating sa verse 26, sige, ganyan kayo. Sabi niya, ako, pag dumating ang araw ng kasakunahan sa inyo, ako naman, sabi niya, manunuya sa inyo. Darating ang takot na matindi sa inyo. And then sa 27, kahit binanggit po dyan, yung bagyo, ipo-ipo, ang sabi, pag dumating ng bagyo, Lord, Lord, bumabagyo, lumilindo, Lord, tulungan mo kami. Yan ang sasabihin ng tao. Lord, nahihirapan na kami. Ang hirap na ng buhay namin. Ano ba to? Paulit-ulit yun nangyayari. Yan ang sasabihin ng tao. Yan ang sasabihin ng Diyos. At yun ang sabi ng tao. Pagdating sa 28, ayun na. Oh, tatawag kayo sa akin, ha? Pero hindi ko kayo sasagutin. Hahanapin niyo ako? Pero nang masika, pero hindi niyo ako masusumpungan. Anong bad news sa 29? Kasi nga bakit? Kanilang ipinagtanim ang kaalaman. Nainis sila sa knowledge na binigay ng Diyos. At hindi pinili ang takot sa Panginoon. Yan po ay statement ng Diyos sa tao. Yung verse 29, gawin natin positibo yung title. Pinamagatan natin, choose to fear God. Amen? Kung ang iba ay nagbibingi-bingihan, kung ang iba ay sumusuway, kung iba ay lumalayo,
Kung iba ay hindi nila piniling matakot sa Panginoon, dapat ikaw at ako ang piliin natin ang matakot sa Panginoon naman. Choose to fear God. Sabi ng Diyos, hindi nila pinili ang Panginoon. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, binigyan tayo ng Diyos ng free will. Hindi para iba-iba ang piliin. Hello? Nilatag ng Diyos sa kalooban at isip natin ang malayang kalooban o yung tinatawag na free will, hindi para ibigay sa mga bagay-bagay sa mundo, kundi laging mag-decide at pumili na ang Diyos ang lagi natin pipiliin. At napakasakit sa Panginoon, siya ang nagbigay ng will, pero madalas hindi pinipili ng tao. Lalo na yung fear. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, piliin natin lagi ang matakot sa Panginoon. Choose to fear God. Dahil marami na ilang libot milyon na ang hindi pinipili ang matakot sa Diyos. Tayo, kung magsosurvey tayo sa buong mundo, baka wala pang 10% na mananampalataya sa buong mundo. Baka nga wala pang 5% sa buong mundo ang mga mananampalataya. Majority pa rin mga unbeliever. At maraming hindi pumipili sa Diyos na magkaroon sila ng takot. Tayo, iilan-ilan na nga ang mga mananampalataya, hindi pa pinipili ang matakot sa Diyos. Kaya ngayong umaga, sana lagi tayong magpasya na lagi natin piliin ang matakot sa Panginoon. Amen? Tingnan natin itong Psalms 33. Marami po tayong talata, bagamat walang Sunday school, pero siyempre, saktong oras lang din naman po dahil may mga meeting pa rin tayo. 33 verse 8. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Okay, verse 8. Sa English tayo, tingnan natin sa English 33 verse 8. Ang sabi ng talata, pakibasa po, let all the earth fear the Lord. Let all that the inhabitants of the world stand in awe of Him. Yung tagamundo raw, sanlibutan, ay matakot sa Panginoon. Lalo na yung taga-sanlibutan, tayo yan. Ikaw ba'y tagamundo? Yes or no? Kahit anumang nandito sa mundo, mapahayop man yan, animals man yan, bagay yan. Lalo ang tao, lalo pa ang mga mananampalataya, sabi, tayong taga-tagamundo ay dapat, sabi, let all earth fear the Lord. Kaya hindi katakataka na dapat gawin talaga natin na lagi tayong matakot sa Panginoon. Psalms 66 verse 18. Ito ang sabi ng psalmist, mayroon siyang challenge sa mga natatakot sa Diyos. Psalm 66 verse 16. Come and hear all ye that fear God. Sabi diyan, and I will declare what He hath done for my soul. Ang sabi niya, hali kayo, okay, dinggin ninyo, may sasabihin ako sa inyo, all ye that fear God. Kayo talagang natatakot sa Panginoon, makinig kayo. May ibabalita ako, may dideclare ako sa inyo, may ihahayag ako sa inyo. I will declare na merong ginawa ang Diyos sa kaluluwa ko. Amen, batid? Naniniwala ako, may mga gagandang mabubuting bagay na gagawin ng Diyos sa isang tao kapag pinili niya itong matakot sa Kanya. Amen? Mga kapatid, piliin po natin. Okay. Tingnan natin itong sa New Testament 7:1 ng 2 Corinthians. Yung mga mananampalatayang pasaway, yung mga mananampalatayang dinidil ni Paul nung panahon ng mga taga-Korinto. Okay, anong pahayag niya sa 7:1? 2 Corinthians 7:1. Having therefore these promises, dearly beloved, anong sabi? Let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting wholeness in, holiness in the fear of God. Sabi niya, dearly beloved,
magsilinis tayo, sabi. Yung laman natin, yung flesh natin, and spirit, laging nadudungisan. Laging nagagamit natin ang ating katawan, laman sa kasalanan. Yung spirit natin, yung pagkatao natin, minsan nagkakasala, narurumihan. Kaya sabi, perfecting holiness in the fear of God. Hindi lang sinabing fear of God, ginamit niya yung perfecting holiness. Ang sabi, lubusin nyo, pasakdalin ninyo ang kabanalan, ang takot sa Panginoon. Amen? Hindi lang basta takot, kundi kabanalan. Banal na takot. Perpektong takot. Sakdal na takot, mga kapatid. Kaya baka ikaw, tayo mga mananampalataya, umaatin na lang sa church, nakakala mo may takot ka pa sa Panginoon. Baka tayo gumagawa lang ng mga bagay tungkol sa Diyos, pero hindi natin talaga namamalayan, hindi na pala tayo natatakot sa Diyos. Hindi na pala natin nare-reach na abot yung perfecting holiness in the fear of God. Kasi pwede nating tanungin ng bawat isa, ikaw ba may takot sa Diyos? Lahat naman tayo sasagot ng yes. Tama ho ba ako, mga kapatid? Kung papaano palang may level yung pananampalataya, meron din palang level yung fear. Di ba? Merong pananampalatayang mababaw, merong pananampalatayang malalim, merong pananampalatayang maliit, merong pananampalatayang mataas at malaki. Even sa fear, mga kapatid, meron din palang level. Hindi ididiin ni Pablo yan na matakot kayo sa Diyos ng ordinaryong takot lang. No. Perfecting holiness in the fear of God. Kaya suriin natin ang ating sarili. Pinipili ba talaga natin araw-araw ang matakot sa Panginoon? Hello, nandiyan pa ho ba kayo? At sinabi ni Solomon, pagkatapos ng Proverbs, inulit niya sa Ecclesiastes, tingnan natin, 12:13. Anong sabi ng 12:13? Okay? Let us hear the conclusion of the whole matter. Anong sabi raw? Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Marami tayong panunungkulan tungkuling ginagawa sa mundong ito. Ang katapusan daw ng lahat, ang pinakaimportante sa lahat, ang buong-buong katungkulan na wag nating kalilimutan or kaliligtaan. Hindi lang yung ingatan ang kanyang utos o sundin ang kanyang utos, inuna yung fear God. Dahil may mga taong nabubuhay na wala na talagang takot sa Diyos. At tayo, mas maganda pa rin natin itong piliin. Choose to fear God. Joshua 24:15. Okay, bibigay ko po yung 4 na puntos pagkatapos natin basahin ng Joshua. Okay, ito po yung hamon, challenge ni Joshua sa bayang Israel. Okay, Joshua 24:15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this this day whom ye will serve, whether the gods with your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of Amorites and whose land he dwelled. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Ang konteksto niyan, nangangaral po si Joshua, ang sabi, huwag niyong pipiliin ang mga kinakagisnan niyong buhay. Yung mga magulang na hinila kayo, hinata kayo, yung mga ugalit, ang sabi, huwag yan ang piliin ninyo na paglilingkuran. Kung ano man lang tradisyon nyo, nakaugali nyo, nakasanayan nyo, meron kayong dapat piliin. Kaya sabi ni Joshua, mamili kayo sa araw na ito, yung Diyos na tunay o yung dating Diyos na pinaglilingkuran nyo. Pero sabi ni Joshua, as for me and my house, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen?
malinaw na pinili ni Joshua ang Panginoon. 4 na bagay, mga kapatid. Nakita ko po, kahit sa buhay ko po, ang ganda pala pag lagi mong pinipili ang matakot sa Diyos. May mga good result po eh. Number 1, choose to fear God. Number 1, we have a lasting life. We have a lasting life. Tayo po ay mabubuhay na walang hanggan. Pag kumatok si Kristo sa puso natin o kumatok siya minsan sa puso natin at ito'y pinili natin ang kaligtasang inaalok ng Panginoon, sure yan na may pangako siya ng walang hanggang buhay. Amen? Mabubuhay tayo magpakailanman. Okay, dun sa verse, balikan natin yung verse. Ang sabi po ng verse 23, Turn you, O at my reproof, behold, I will pour out my spirit unto you. Yung spirit po dyan, ibubuhos ko yung aking espiritu. I will make known my words unto you. Mga kapatid, kung bakit ba tayo naligtas? Dahil binigay ng Diyos ang kanyang espiritu. Amen? Kung bakit tayo naligtas at may buhay na walang hanggan? Kasi meron siyang word na ipinakita sa atin. Meron siyang salita na ipinaalam sa atin at ito'y sinampalatayanan natin. Okay? Natakot tayo sa Diyos, natakot tayo sa impyerno, pero siya pa rin ang pinili natin. Kung bakit tayo may buhay na walang hanggan. Amen, mga kapatid? Yun ang magandang resulta. Kapag piliin mong matakot sa Diyos, lalo na kung panahon ng unbeliever ka at nakakilala ka, ang sabi, magkakaroon tayo ng walang hanggang buhay. Buhay na hindi matatapos po. Yes, babawian tayo ng buhay isang araw. Tama, mga kapatid? Yes, mamamatay tayo. Pero ang pangako ng Panginoon, yes, ang bawat sumasampalataya, bagamat mamamatay, pero muli siyang mabubuhay. Amen? Ang tinutukoy ko po rito, we have a lasting life. Ito yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Basta tiyakin lang ng isang tao na magsisi at sumampalataya. Tayo hindi naman nagbabago yung doktrina natin about sa salvation. Hanggang ngayon, tingnan niyo po itong, meron akong 4 na ikukumpara rito, yung preaching ni John the Baptist, Matthew chapter 3, verse 1 and 2. Pansinin niyo po yan. Matthew chapter 3, verse 1 and 2. And those days came John the Baptist, preaching in the wilderness, ang sabi ng Bible, and saying, ano raw? Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Ang sabi, repent, magsisi kayo. Yan ang preaching ni John the Baptist kung paano ang tao masisave. And then, preaching ni Peter, Acts chapter 2, verse 38. Acts 2:38. Anong sabi ng talata? Acts 2:38. Okay. Then Peter said unto them, repent, and be baptized to every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ang sabi ng talata, sabi ni Peter, repent. Ang sabi ni John the Baptist, repent. Ang sabi ni Peter, repent. And then sabi ni Paul, Acts 20:21. Acts 20:21. Acts 20:21. Anong sabi ni Paul naman? 20:21. Testifying both of the Jew and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Nandyan din yung repent o repentance. 3 na ho yan. Si John the Baptist, si Peter, si Paul, even ang ating Savior. Matthew 4:17. Matthew 4:17. Ano pa hangaran ng Jesus Christ? Matthew 4:17. Kayo nga po magbasa, ano sabi ni Jesus? Ready? Begin. For the time began to preach and to say, ano ang preaching niya? Repent. Yung mga lingkod ng Diyos, para ang tao'y maligtas, repent. At yung tagapagligtas natin, ang sabi rin, repent.
Kaya sabi ni Kristo nung panahon niya, sumampalataya kayo sa akin, pati nagsugo sa akin, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan at hindi na kayo mapapahamak, malilipat na kayo mula sa kamatayan, mula sa kamatayan papunta sa kabuhayan. And then John 6:47, anong sabi ng talata? John 6:47, okay? Verily, verily, I say unto you, he hath believed on me, hath everlasting life. Amen, mga kapatid? Kaya ang teaching ng Baptist, repent and faith lang, amen? Magsisi at sumampalataya. Ang tanong, pinili mo na ba ang magsisi at sumampalataya? Ba hanggang ngayon may nagpapanggap pa rin sa atin dito? Hello, may kausap pa ba ako? Walang masisave sa religion natin, mga kapatid. Repentance lang yung pagsisisi at pananampalataya. Piliin mo ako, naligtas ako, pinangaral sa akin ng impyerno, pinangaral sa akin ng Diyos, natakot po ako. Iniwan ko ang lahat ng kasalanan, natakot ako sa Diyos, natakot ako sa impyerno. Pinili ko na hindi ko alam, hindi lang pala ako naging anak ng Diyos. Sabi ng John 1:12, meron palang pangako na buhay na wala, amen? Buhay na walang katapusan, amen? Mga kapatid, kaya choose, piliin natin ang matakot sa Panginoon. Anong good result, mga kapatid? We have a lasting life. Nasa iyo na yan. Masaya ka ba dahil naligtas ka? Hello? May kausap ba ako, ay mga kabataan? Ligtas ba kayo? Save ba talaga kayo? Sure? Na ang Panginoon nasa puso niyo na? Talagang nagsisi na ba kayo? Tayo po, mga kapatid. Kaya baka sabihin ng Diyos sa iyo pagdating ng araw yung sinabi ng Diyos kay Judas, mabuti pang hindi ka na pinanganak. Oo nga, no? Mapupunta lang ako sa impyerno, mabuti pang hindi na ako pinanganak. Marami magsasabi sa impyerno niyan isang araw. Bakit pa ako pinanganak? Ito ngayon, na-impyerno ako. Ang dami nating pagkakataon para maligtas. Hello? Ang dami nating tsansa. At hindi nagsisinungaling na walang hanggang buhay, mga kapatid. Kaya kung ang believer magsasabi niyan, na na-impyerno sila, mabuti bang hindi na ako pinanganak, lalong mas masakit, mas masaklap, ikaw ay nasa grupo ng Baptist, ang tagal-tagal ng pinapangaral ang pagsisisit, pananampalataya, pero isang araw, mauhulog ka lang pala sa impyerno. Sana hindi na ako sinilang na magulang ko. Ang tindi pala dito sa impyerno. Ang hirap pala dito, mabuhay. Alam niyo, ang good news, abang tayo buhay, pag pinili natin ang matakot, tanggapin ng Panginoon, tayo'y mabubuhay isang araw na walang hanggan. Amen? Okay, number 2 na tayo. Nandiyan pa ho ba kayo? Choose to fear God. Ano yung mga good result? Una, we have a lasting life. Number 2, ito yung pamumuhay naman natin ito. Hanggang hindi pa tayo kinukuha, we learn to love. Ang nakita ko po, pag pinili mo pala yung takot sa Diyos, matututo kang magmahal. Hello, nandiyan pa ho ba kayo, mabatid? Sa simpleng isang illustration, halimbawa, meron isang tatay, irresponsable siya. Pinababayaan niyang anak niya, asawa niya, tamad siya. Pero nung narinig niya ang salita ng Diyos, at lalo kung kumilala pa siya, dating hindi niya mahal ang pamilya niya, pero dahil pinili niya ang Diyos, tuturuan siya ng Diyos na magmahal. At naniniwala ako, pag pinili mo ang Diyos na may takot ka sa Kanya, tuturuan ka ng Diyos. Yung matigas na puso, palalambutin. Yung matigas sa kalooban, ibababa ng Diyos. Yung walang pakialam, manhid. Pag pinili pala niya ang Diyos at takot sa buhay niya, matututo siyang magmahal. We'll learn
to love. Amen, mga kapatid? Matututunan natin umibig, matututunan natin magmahal. Kung dati, mahal mo ang kasalanan mo, pero dahil natakot ka na sa Diyos ngayon, natuto ka ng magmahal sa Diyos at natuto ka ng magmahal sa kapwa mo. Ang isang ebidensya dyan, mga kapatid, kilala po natin sa Bible yung prostitute, na number 1 prostitute. 5 espiritong marumit laman sa katawan niya. Anong pangalan? Mary Magdalene. Di ba siya yung babatuhin, babatuhin? Sabi ni Jesus, nahuli natin mga ngalon niya to. Di ba ang batas natin, batuhin hanggang mamatay? Pero sabi ni Jesus, kung walang kasalanan kayo, kayo ang unang bumato. At umalis yung mga tao. Okay? Nahuli sa pangalan niya. Sabi niya, ako, hindi kita hatulan. Humayo ka, huwag ka nang magkasalang muli. Okay? Ano pinatunayan ni Mary Magdalene? Bumalik ba siya sa pagkakasala? Hindi ba't natuto siyang magmahal? Kahit sa crucifixion, nandun sa baba si Mary Magdalene. Even ng resurrection, naghihintay si Mary Magdalene. Tama ho ba ako, mga kapatid? Maraming Maryng naghintay doon. Isa si Mary Magdalene. Dating giliw na giliw sa laman, dating sayang-saya sa laman, dating mahal na mahal niya ang laman, pero nung natakot siya sa Panginoon at pinili niya ang tagapagligtas sa kapatid, natuto na siyang magmahal. Ganon ang tunay na mananampalataya. Pag pinipili mo ang takot sa Diyos, tuturo ang kanyang umibig sa Diyos at sa kapwa mo, even sa pamilya po natin, mga kapatid. Itong talatang ito, gusto ko idiin sa inyo to. Psalms 97, verse 10. Nandiyan pa ho ba kayo, mga kapatid? Psalms 97, verse 10. He that loved the Lord. Pansinin niyo yung ibabaw. Gusto ko hindi inibabaw eh. Hate evil. Ang sabi ng psalmist, kayong umiibig sa Diyos, kamuhian nyo o kainisan nyo ang kasalanan o kasamaan, yung masama. Hindi mo pwedeng dalawa ang mamahalin mo. Mahal mo ang Diyos na niyayakap mo, mahal mo rin ang kasalanang niyayakap mo. Hindi yan ang sabi ng Bible. Kung talagang umiibig ka, kamumuhian mo ang kasalanan. Tama ho ba, kapatid? Dahil ang Diyos namumuhi sa kasalanan. Nai-hate siya sa kasalanan. Minsan, alam nyo, ang mali natin, imbis na sa kasalanan tayo nai-hate tayo kay sister. Ayoko siyang makita. Hate ako sa kanya. Ayoko makita si brother, sister. Ayoko makita yung mukha niya. Ayoko siya lumapit. Ayoko kamayan siya. Ayoko dumikit. Ayoko makapelo siya. Hate ako sa kanya. Dapat ang kinamumuyan natin, hindi tao. Hello? Ang kinamumuyan natin yung kasalanan natin. Tandaan niyo po, ang minahal ng Diyos yung pagkatao mo, hindi niya minahal yung kasalanan mo. Diba, viral ba ngayon yung asawa ng sex bomb ba yun? Nakakita niyo? Bagamat may point, pero yung approach na yung judgmental, masyadong judgmental dun sa third sex, no? Yung mga LGBT ba na? ABC na lang. Tama yung approach na yung asawa niya hindi na pinag-resign na dahil nga yung word na sex, medyo, kaya lang marami nasaktan. Pati yung mga, yun nga, yung bading tomboy, medyo masyadong i-down, nababa. No? Siguro, eager sa paliwanag. Kaya kailangan talaga maingat tayo sa paliwanag na para wala maging basher. No? Ang dapat magandang paliwanag doon, ang kasalanan ang kinamumuhian ng Diyos, hindi ang tao. Hindi yung pagkatao ng tao ang kinamumuhian ng Diyos. Ang galit at kinamumuhian ng Diyos, yung kasalanang nagagawa ng tao.
Mahal ng Diyos ang bakla, mahal ng Diyos ang tomboy, mahal ng Diyos ang lalaki at babae. Lahat tayo, yun ang tamang approach. Ang ayaw lang ng Diyos, yung practice. Tayo bilang mga mananampalataya, hindi pwedeng pinapractice mo na lagi kang nasa church, na mahal mo ang Diyos at nagpapakita ka sa kapatira. Pero pag sa isang banda, meron kang isang nililihim at minamahal na hindi mo sinusuko. Hindi tama. Hello, nandiyan pa ba kayo? Hindi pwedeng dalawa ang pilihin. Di ba merong God and Mammon sa Matthew 26:24, di ba? Kapopuotan mo isa, mamahalin mo. Hindi pwedeng sabay at hindi pwedeng dalawa, mga kapatid. Laging isa lang. Kapag pinili mo ang Diyos at minahal, magbubunga ng pagmamahal, dapat magbunga rin ng pagkamuhi sa kasalanan. Hindi pwedeng, sweetheart, dati ko nagsasyabu, nag-aalak, bisyo, ngayon naligtas na po ako, mahal pa rin kita, sweetheart, kaya lang babalik pa rin ako sa barkada. Hindi pwedeng ganun. Nandiyan pa ho ba kayo, kapatid? Matututong magmahal ang isang taong pumili na may takot sa Diyos. Ito pa yung talata. Tingnan pa natin yung talata po sa pantalata. 1 Peter 2:17. 1 Peter 2:17. 1 Peter 2:17. Okay. Ang sabi ng 1 Peter 2:17, honor all men, love brotherhood, fear God, honor the King. Ito yung pagkapasakot natin sa mga nakakataas po sa atin bilang servant ng Panginoon. Honor all men. Kung dating hindi ka pala honor, sabihin yung palagalang, hindi, wala ka respeto, pero dahil naligtas ka, pinili mo ang Panginoon, ang takot sa Kanya, dapat makita yan na marunong kang gumalang sa lahat ng tao. Nandiyan pa ho ba, kapatid? Kaya iwasan na maging bastos pag nakikipag-usap. Iwasan ang maging, alam niyo na, antagonistic ba yan? Yung salita mo, medyo taklesa, medyo parang hindi porkit marunong ka, matanda ka usap mo, hindi ka na magsasalita ng may No, mga kapatid. Tinuturo ng Bible, honor all men. Kasi pag ginagalang mo ang mga tao, leader man ng bansa, leader ng church, leader ng pamilya, o mga leader, lahat yan, mga kapatid, o kahit sabihin natin, ordinaryong tao yan, all men. Dapat matuto tayong gumalang. Amen, kapatid? Kasi yan isa sa pagtuturo ng Christian living. Pinili mo ang Panginoon na may takot eh. Kita mo yung lumalabag sa batas. Wala silang takot. Tama ho ba, kapatid? Kahit tikitan sila, mahuli sila, gagawa sila, nakalusot sila, gagawa uli. Bakit? Wala silang respeto sa batas, sa tao. And then, pinakita dyan, love, brotherhood. Ibigin natin ang kapatiran. Hello, nandiyan pa ho ba kayo, kapatid? Mahalin natin ang kapatiran. Huwag mong piliin ng lagi kang galit, ganon. Huwag mong pilitin na mang-away. Inasabi ng Bible eh. Mahalin ang kapatiran. Brotherhood. Hindi naman yung sa fraternity nitukoy dyan eh. Kapatiran sa Panginoon. Amen? Paano mo mamahalin? Pipiliin mo ba ang sama ng loob na magalit ka o pipiliin mong magpakumbaba dahil yun ang sinabi ng Diyos? Nandito ang pagpili. Dito sa puso't isipan. Magagalit ka ba o unawa ka? Magtatanim ka ba o magbibigay ka? Maninira ka ba o ikaw ay magtatanggol ka pa? Saan tayo namimili dyan, mga kapatid? Honor the King. Hindi lang King, President, basta lahat na mataas sa posisyon, dapat, mga kapatid, ginagalang at minamahal. Ang sabi dyan, ang susi dyan, fear God. Amen?
Magagalang mo ang tao kapag may takot ka sa Diyos. Mamahalin mo ang brother and sister mo kasi may takot ka sa Diyos. Igagalang mo mga nakakataas sa iyo kasi may takot ka sa Diyos. Kapatid, yan po ang piliin natin. Amen? We learn to love. Jude 21, bago ko bigay yung number 3 tsaka number 4. Kayo po magbasa po rito. Jude 21. Okay. Isang chapter lang mo yan. Jude 21. Okay, ready? Begin. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Keep yourselves in the love of God. Manatili daw tayo sa pag-ibig sa Diyos. Huwag kang aalis. Habang last message, you hold on to God's love. Kapitan natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen, kapatid? Siya lang ang pwedeng magturo sa atin ng pagmamahal. Matututo kang magmahal kung pipiliin mo muna ang matakot sa Diyos. Pero, pag ang lumalabas, masamang bibig, masamang kaisipan, sama ng loob, inggit, galit, puot, hindi mo pinipili ang matakot sa Diyos. Kasi ang totoong pinipili ang Diyos, natuturuan na siyang magmahal. Nandiyan pa ho ba kayo, mapatid? Number 3, choose to fear God. Anong good result? We have a lasting life. We learn to love. Number 3, we live. Ginamit ko yung word na we live a lucky life. Pag sinabing lucky, ito ay sa mababaw na Tagalog ay swerte, maswerte. Tama ho ko, no? Pero sa malalim na Tagalog, kung unawain mo, blessed. Blessed life. Islas mo, pwede rin blessed life. We live a lucky life. Tayo po ay mabubuhay. Ang taong may takot sa Diyos, sobrang pagpapala ng buhay. Nandiyan pa ho ba nga, kapatid? Magiging blessing ang buhay po kapag pinipili natin ang matakot sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo, unbeliever noong panahon noon, Lord, pinili na kita dahil mahal mo ko, kinilala kita. Tinawag ako ng Diyos, worker, as a full-time worker dito sa Victory. Halos nauna po ang inyong lingkod. Halos sabay kami ni Pastor Eni. Kaya marami kami pinagsamahan ng ating senior pastor. Kahit yung masasaklap. Noong time na nagdidelirio o nasa 50-50 ang buhay ni Preacher TJ, nandun po kami ni Pastor Eni. Sobrang lungkot namin. Dahil nag-aagaw buhay si Preacher TJ. At praise the Lord, nandun po ako sa tabi ni Pastor Eni. Nag-pray kami. At doon nga nangusap ang Diyos para ibigay ni Pastor Eni ang kanyang buhay as a full-time worker. Marami mga kapatid. Naging mapalad ako dito sa Victory. At sa panahon noon, kahit si Nanay Ellie, nandun din po ang inyong lingkod nung naghihingalo. Si Nanay Ellie. Nakikita ko si Pastor Eni. Even yung time na unbeliever pa kami, nabaguhan kanyang ulo, ay dinala namin sa ospital. Ano bang swimming pool ho yun? Noninos ba yun? Nonino dyan, San Pedro po, no? Maraming masasaklap sa buhay ni Pastor Eni. Kahit yung huling araw ng bago siya mamatay, meron pa rin kaming communication. Pinili namin
Pastor Eni, pinili niyang maglingkod sa Diyos. Pinili niyang matakot sa Diyos. Gusto niyang ma-preserve ang kanyang anak. Ang mga pastor, even ang bishop, pinili namin. And then, ito na po ako. Pipiliin kita ba, Lord? Pinili ko na yung buli. May another opportunity dito sa Tunasan. Nakita ko, pag pinipili mo pala ang Diyos, nagiging mapalad ka. Hindi ka sasalutin. Lalo na kayong mga giver, patuloy ka lang maging supporter sa church. At ang babantayan nyo pagka kayo giver, nagbabantay ang diablo sa inyo. Gagawa ang paraan ng Diyos, gagawa ang paraan ng diablo para pigilan ang blessing ninyo. At sa amin, maraming umaatake ang kaaway. 2 giver namin ang inaatake ni Satanas. Naloloko sila. Kasi mga giver sila eh. At tayo pang giver tayo, mag-ingat tayo. Kasi may nakalaang blessing sa buhay po natin. Nandiyan na tayo, pinipili natin ang laging sa Diyos. Kaya sabi ko nga, nung Wednesday sa amin, o Thursday sa amin, iniisip ko pa rin ang future nyo, taga-Bule, kahit nasa Tunasan ako. Dahil isang pastor nila na wala akong kasiguraduhan kung established talaga ang spiritual life nila. Even ang financial nila. Ako kung tutukoy ako dito sa inyo, may mga men tayo, preacher na established na eh. Preacher Ricky, Preacher Edgar, Sir Jaja, o mga preacher natin. Dahil sa tagal nyo ng mananampalataya, established na yung spiritual life nyo. Even ang financial, material, even sa mga ladies, mga parents. Dahil sabi ko sa kanila, na-preach ko to mga kapatid, sabi ko sa kanila, piniris ko to nung last Wednesday, itong Choose to Pure God. Gusto ko kayo magkaroon ng magandang future. Pagpalain ang buhay ninyo. Piliin nyo laging matakot sa Diyos. Tayo din mga kapatid. Hindi porket established na ho tayo, hindi na natin pipiliin ng Diyos lagi. Piliin natin ang matakot sa Diyos. Dahil ito yung Psalms, tingnan nyo, Psalms 115, tingnan nyo po itong talatang ito, Psalms 115. Psalms 115, verse 13. Kasi itong talatang ito. 115, verse 13. Okay. Yan natin. Gising pa ba yung nasa dyan? Saan nandiyan? Gising pa ba? Okay. Gising pa ba kayo dyan? Okay. He will bless them that fear the Lord, both small and great. Unawain niyo po itong talatang ito. Binibless daw ng Diyos yung may takot sa Panginoon. Amen? Both small and great. Unawain niyo yung salita na yan. Binibless ng Diyos ang may takot na mananampalataya o tao. Both small and great. Yung small dyan, hindi naman yung 6-footer o unahan po, no? Yung small dyan, yung mababang kalagayang pamumuhay. Yung mahirap na tao. Ang sabi ng Bible, kahit yun ang challenge ko sa taga-Bule. Even sa inyo, yun din ang challenge. Kung mababa ang kalagayan mo ngayon, ito lang ang buhay mo ngayon, huwag ka mag-alala. Matakot ka sa Panginoon, amen? Piliin mo kahit small ang buhay mo, mababang uri ang buhay mo, o walang-wala pa yung mga bagay sa buhay mo. Ang sabi ng Bible, ibibless ka. And great. Ano yung great? Yung pinagpala na eh. Marami na sa atin pinagpala na. Amen, kapatid? Marami sa atin inangat na ang buhay. Marami sa atin talagang sumagana na ang buhay. Pero sabi, kasama ka dyan. Kung masagana ng buhay mo, established na ang buhay mo, meron ka na maraming bagay. Kung natatakot ka pa sa Panginoon, lalo ka niyang pagpapalain. Amen? Kapatid, hindi namimili ang Diyos o mababang uri ka.
Hindi kita pagpapalain. Ikaw mataas sa uri ka, pagpapalain. No! Ang sabi, He will bless them, the Lord, both small and great. Marami tayong, kung isa-isahin natin ang mga nakaraan at pagpapala natin ngayon, kukulangin ang oras at daliri natin sa mga blessing natin. Amen, kapatid? Kanina nga, nagtutoothbrush ako. Grabe, ang dami namin toothpaste ngayon. Oh. Dati noon, di ba yung 5 pisong Colgate, pagka ano ka, dinidiin mo pang gano'n? Tama, na-experience nyo ba yun? Na-experience nyo ba yun? Yung sachet, di ba, sachet? Di ba? Talagang pigang-piga noon. Last na to, uling toothbrush na to. Wala, baka may pambili pa susunod na araw. Ang bihira ngayon, nasa YouTube, hindi ko na sinisimot. Bahala sa dyan. 5, 6, grabe, iba-ibang tatak yata yun, no? May pang Amerikano, may pang Incheck, no? May pang Korean. Ang pinakamaganda ron yung silver press. Ewan ko narinig nyo na ho yun. Yung ganun lang kalaki, nasa 400. Pero ganda dahil pag may singaw ka, sakit ngipin mo, pahid mo lang, ay ang bilis gumaling. Eh, kaso nga lang, ang mahal, 400 eh. Kaya, ngayon, 2 isa yun sa isang toothbrush. Sabi ko, Lord, thank you sa blessing. Hello, nandiyan pa ho ba kayo? Nakikita ba natin yung mga maliliit na blessing sa buhay natin? Hello? Batid, ang dami na hong blessing, amen? Naging lucky na tayo, naging blessed na tayo. Bakit? Kasi nga, pinili mo na eh. Yung iba ayaw piliin eh. Kaya ka nandito ngayon, salamat, pinili mo ang Diyos. Kung bakit marami kang pagpapala ngayon kasi pinili mo ang Panginoon na may takot sa Kanya eh. Mas natatakot ka sa judgment ng Diyos kaysa sa judgment ng mga bagay dito sa mundo. Yun ang katakutan natin, mga kapatid. We live a lucky life. Mga kapatid, bago tayo maging plastic, gusto natin pagpapalang buhay. Amen, mga kapatid? Psalms 34 verse 9. 34 verse 9. Ano sabi ng 34 verse 9? Gising pa ba kayo? Okay. 34 verse 9. Okay. Ang sabi ng talata, O fear the Lord, ye His saints. Tayo raw mga banal ay matakot sa Panginoon. For there is no one to them that fear Him. Walang kakulangan sa kanila na natakot sa Kanya. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos kapag ikaw ay may takot. Amen, kapatid? Hindi ka, kaya lang naman tayo kinukulang at kinakapos. Isa sa dahilan bakit ka kinukulang, eto na yung bayaran, eto na yung kailangan, pero wala pa, parang nadidelay. Ang Diyos kailanman hindi na-delay sa mga pagpapala eh. Kaya lang naman dinidelay ng Diyos, nakikita niya ang puso natin, mga batid, may kulang pa sa pagpili para matakot sa Kanya. Ang sabi, hindi kinukulang yung mga natatakot sa Kanya. Kung tutusin, kahit nga hindi tayo karapat-dapat hindi pa rin tayo pinagkulang ng Diyos. Hindi ko ginadjustify, Pastor, lagi ko nang pagkukulangin ng paglingkod ko. Total naman, nandiyan ang mayamang. Hindi po yun ang ibig sabihin na darating pa rin ang mayamang biyaya ng Diyos pag Hindi ho. Ang sinasabi ko lang, mabatin, sobrang grasya lang talaga ng Diyos na ibigay niya pa rin sa atin yung kailangan natin. Kahit hindi tayo karapat-dapat. Hello? Kung tutusin nga, kahit maglingkod ka na maglingkod, hindi ka pa rin naman talaga karapat-dapat. Tama? Kahit magtapat ka ng magtapat, hindi ka pa rin talaga karapat-dapat. Piliin mo na magtapat kaysa hindi magtapat. Hello? We live a lucky life. Di ba sa bayang Israel, pinapili sila, Deuteronomy 11:26. Sabi ng Bible, di ba, mayroong blessing and curse. Behold, I said before to this day, you this day a blessing and a curse. Ngayon, mamili ho tayo. Pagpapalang buhay o buhay na kawalan. Buhay na kasumpa-sumpa o buhay
na maraming pagpapala. Mamili ho tayo. Hello, nandiyan pa ho ba kayo? Ang sabi diyan, piliin niyo ang blessing. Sundin niyo ang aking utos. Ibibless ko kayo. Pinili niyo sumpa, hindi pa kayo nakakatagal, may banat na ako kagad, sabi ng Diyos. May hatol na kagad ako. Kapatid, piliin po natin ang matakot sa Panginoon. We live a lucky life. Nandiyan pa ho ba, kapatid? Tapusin na ho natin. Okay? Sino sa atin ang gustong pagkapalang buhay? Taas nga ang kamay, kapatid. Taya tayo sa loto. Para ano? Joke lang. Joke lang. Gusto nyo maging swerte ang buhay nyo? Gusto nyo pagpalain ang buhay natin, kapatid? Piliin natin ang takot sa Diyos. And last, ano yung good result? Choose to fear God. We have a lasting life. We learn to love. We live a lucky life. And number 4, we have a long life. Biro mo, may everlasting life ka na, may long life ka pa. Nandiyan pa ho ba kayo, kapatid? Gising pa ba kayo? Hanggat hindi tayo kinukuha ng Diyos, piliin mo ang Diyos, amen? Hanggat may malakas ka, hanggat may pagkakataon at may kalusugan ka, mga kapatid, piliin mong matakot sa Panginoon. Ang reward at pagpapala, hindi lang material, mga kapatid. Hindi lang, sabi nga yung number 1, hindi walang hanggang buhay, kundi dito matututo ka magmahal. And then, wala kang problema sa mga blessing, basta matakot ka at piliin mo ang Panginoon. And then, habang ikaw yung nabubuhay, na sumasamba, naglilingkod, binibigay ang lahat, ang reward ng Diyos, laging long life. Proverbs 10:27. Anong sabi ng talata? Ang matakot sa Panginoon, the fear of the Lord prolongeth days. But the years of the wicked shall be shortened. The fear of the Lord prolongeth days. May extend ang edad mo, may extend ang mga birthday mo, may extend ang kalusugan mo, may extend ang kakayahan ng katawan mo. Kahit sabi mo, ganyan ang edad mo, parang nangihina ka, pero lalakas ka pa rin, amen? Sisigla ka pa rin. Pahabain ng Diyos ang maraming araw ng buhay po natin, mga kapatid. Kapag natakot tayo sa Panginoon. Kasi ninyo yung mga unbeliever, antindi pa rin ang grasya ng Diyos talaga dyan. Kahit unbeliever, may mga time na pinapahaba ang buhay, pero majority umiksi ang buhay nang walang takot. So yan sabi ng Bible, but the years of the wicked shall be shortened. Galing kaming Bicol, nakita ko yung kamag-anak ni Annie, 100 years old. Medyo mahina ng siguro pandinig. Yan, tinitigan ko na lang. Sabi ko, ang palad ng lola, nanay na to. Binigyan ng Diyos ng 100 taong buhay. Ano kaya naging susi nun? Tinanong ko kung may agimat. Wala naman daw agimat, walang anting-anting. Siguro may nakita ang Diyos sa puso ng matanda na yun. Si Nanay Oring may nakikita ang Diyos sa puso niya. Kung bakit ini-extend ang buhay. May kausap pa ba ako, mabatid? Pinapahaba ng Diyos ang buhay. Kasi kung walang layunin pa ang Diyos, alam naman natin, anytime langit na tayo. Tama ho ba, mga kapatid? Anytime pwede na tayong lagutan ng Diyos ng hininga, patayin na tayo, tapusin na tayo, dahil nanlalamig minsan nagbabackslide, minsan sama ng loob, marami tayong kasalanan ginagawa eh. Anytime pwede na tayong patayin ng Diyos eh. Pero may nakikita pa rin sa puso natin at yan ang huwag mawawala na makita ng Diyos. Anak, salamat, sabi ng Diyos. Ako pa rin pinipili mo tuwing umaga. Bago ka matulog, ako pa rin ang pinipili mo. Pag Sunday, ako pa rin ang nakikita ng Diyos yan. Hirap ka, gipit ka, pero nagbibigay ka, ako pa rin ang pinipili mo. Nasasaktan ka, sumasama ang loob mo, pero ikaw nagpapakumbaba, ako pa rin ang pinipili mo. Pagod ka, ang dami mong problema, ako pa rin ang pinipili mo.
Kapatid, napipreserve ng Diyos ang buhay po natin. We have a long life. Binibigyan tayo ng mahabang buhay. Kaya nga sabi, huwag na natin sayangin yung buhay po natin. Last verse sa tayo, Proverbs 19:23. Tingnan po natin itong Proverbs 19:23. Ang sabi ng talata, sabayin nyo na po ako. 23, ready? Begin. The fear of the Lord tended to life, and he that hath, he shall abide satisfied, that shall not be seated, evil. Grabe, no, hindi raw dadalaw ang kasamaan kapag natatakot tayo sa Panginoon. He shall not be visited with evil. Walang dadalaw na kasamaan. Ang sabi, the fear of the Lord tended to life. Patungo sa kabuhayan. Yung pagtatangkilik na meron ka, magiging satisfy ka dyan. Hello? Makukontento ka sa lahat ng biyaya na darating sa Diyos. Lagi kang paliligayahin ng Diyos. Lagi kang pasisiyahan ng Diyos, mga kapatid. Bakit? Sabi, the fear of the Lord tended to life. Patungo ang buhay mo sa kabuhayan. Ibig sabihin, ang buhay mo hindi laging sagad, mababa. Ang sabi, patungo sa buhay, payapang buhay, maayos sa buhay, tamang buhay. Mga kapatid, sabi nga ng Bible, naparito si Kristo para magbigay ng buhay. Ang buhay na binigay niya, marami siyang binigay na buhay. 4 na buhay ang binigay niya sa atin. Alam niyo ba kung anong 4 na yan? Eternal life, bread of life, Christ of life, abundant life. Hello, may kausap pa ba ako, mga kapatid? Sagana ang Diyos sa buhay. Lahat yan, nakuha na natin. Yung eternal life, nakuha mo na. Mga kapatid, yung bread of life, ito, yung hininga ng buhay, ito pa rin. Christ of life, buhay ni Kristo. Mga kapatid, ito, namatay si Kristo para sa atin. The life of Christ. And then, yung sinabi dyan, abundant life. Merong abundant life, long life, mga kapatid. Ito po. Kaya ngayong umaga, ang challenge po, mga kapatid, dito ko tatapusin. Maaaring may nagdadalawang isip po sa atin. Maaaring may iba hindi talaga nakikinig ng lubos. Maaaring meron sa atin na parang hindi talaga nakapokus. Maaaring iba pakinig-kinig lang. Makaraos lang every Sunday. Yung iba makadalo lang, magpakita lang. Maaring merong ganon. Maaring nakikisama dahil nandun ang nanay niya, nandun ang tatay niya, nandun ang asawa niya, kasi officer siya, kasi miyembro siya. Maaring may ganon, mga kapatid. Pero sana ang piliin mo yung laging takot sa Panginoon. Alam ng Diyos kung plastic ka. Alam ng Diyos kung hipokrito ka. Alam ng Diyos kung totoo o hindi ka. Alam ng Diyos kung nire-reject mo siya o pinipili mo siya. Kapatid, piliin po natin. Kung ang iba, hindi nilang pinili. Nilapitan na sila ng Diyos. Tinuruan na sila ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, pag lumapit sila sa akin, sarado na sila. Hanggat bukas ang pagkakataon, choose to fear God. Tayo po yung muko, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, o Ama na nasa langit, kita mo ang aming puso't buhay. Kung araw-araw ba sa mundong ito, pinipili ba namin ang takot sa iyo, Panginoon? Kausapin na po kami. Gusto namin lubos na ma-experience po ang mga buting bagay. Kapag kami, pinili namin ang takot namin sa iyo. Ibaba mo ang aming sarili. Pinadaya kami minsan ng puso't kalooban namin. Tulungan mo kami. Gano'n na kapataas
yung level ng aming takot sa iyo, Panginoon. Abot na ba ng langit? Sana umabot sa langit ang takot namin sa iyo. Kausapin mo kami, Panginoon. Habang tayo nakapikit, nakayoko, naalala ko tuloy si Cornelius. Unbeliever siya, pero umabot sa langit ang takot niya sa Diyos. Sana umabot sa langit ang takot natin. Maamoy ng Diyos. Matanggap ng Diyos yung malaking takot natin sa Kanya. Kausapin mo kami, Panginoon. Tayong lahat ay tumayo habang nakapikit na kayo.